ang video na ito? Hindi ko alam. So, good morning. Kamusta na kayo? It's been a long time. Long time. Pero, kailan pa ako huli nag-upload ng vlog mo? Parang 2 weeks ago. Ayan, may mga na lang tayo ganap sa buhay na kailangan tutuhan. Kaya, wala pang time mag-edit. Actually, ang dami kong nakapila na video. So, abangan nyo yung mga late post ko sa vlogs. At susunod-sunod rin at kapag paano tayo, free na tayo hopefully this weekend. Para naman hindi sayang, diba? So ngayon, ang ginagawa ko, mag-experiment na naman ako na lulutuin ulam. Kasi gusto ko, kapag magluto ako ng ulam, something na para bang healthy at the same time, swak sa budget, tipid style, yan. Pero masarap. So, looking forward ako palagi sa mga intake. No? Kapag magluluto ako ng pagkain, mas gusto ko talaga may gulay. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, ito, ang lulutuin ko is ginisang sardinas na may sabaw. Tapos, meron ganito, parang udong kumbaga, pero nakalagay dito egg noodles. Tapos, meron ako dalawang sardinas para pantay lang sa mga isang hindi. No, regular. Okay. And, food lang doon, by the way, nag-harvest na naman ako ng gulay sa garden. Ito, alokbati or spinach. Tapos, meron konting talbos ng kamote. Kasi yumayabong niya. So, better yet, bawasan, tapos gulayin. Alam niyo ba maraming health benefits itong spinach? I just discovered nung chinek ko sa YouTube, napakadaming health benefits nito. So, kanina ko ito pinik ng umaga, tapos sinugasan ko isang beses. Tapos, ginabad ko muna sa tubig. Ngayon, ay maghihiwat na tayo ng bawang. Ewan ko ba kung bakit, pero it's something unique. Kapag nag-aan ako ng bawang, magkadalasan kasi ginagawa, diba? Parang diretso na siya inaanahan ng pinipisa. No? Ang ginagawa ko, itong dulong to, yan. Itong dulong to, tinatanggal ko yan. Yan. Pagkatanggal ko, hugasan ko siya. After that, then saka ko siya yan, ganyan. Okay. Then, tatanggalin ko yung balat. Ewan ko ba, parang hindi ako fan na sinasama yung balat kapag niluluto. Okay. Then, saka natin kasama ko siya i-slice. And before ako magluto ngayon, kanina nagpano ako. Almusal muna. Ano lang naman, kape, tapos biskuit.
Minsan nga lang din ako mag-breakfast ng gano'n kasi sa kadalasan talaga nag-skip ako ng breakfast and then nagdidiretso na ako mag-lunch. That's my daily routine. So, technically, um, kumakain na ako sa isang araw, dalawang beses. Lunch at saka dinner. Sa lunch, medyo maraming kain. Pero sa dinner, konti lang. Kunin ko rin si Kaya. Ito sibuyas sa paggaling pa ito sa ref. Nakastock lang ito kasi hindi naman magamit yan ng buo or malaki kasi ewan ko ba doon sa pinipilhin ko nung diniliver akala ko saktong laki lang. Tapos nagulat ako malalaki. Siyempre para hindi rin masayang at imbes na lulutuin ng buo kasi mas sobrang marami na yun kapag magluluto. Iwain na lang siya into small tapos yung sobra lalagay sa ref para hindi masisira. Ito last na to. Last yung quarter na part ng sibuyas. Aga-aga magluto ako kasi mga 10 pa lang kasi mag-work na ako by 11. Kaya kailangan i-manage natin yung oras. Kapag mag-isa ka lang sa bahay, kailangan may trabaho ka. Ilusin natin yung schedule para hindi tayo na paratel or mga tawag na nito nababalisa dahil hindi natin alam kung ano yung unahin natin. Okay. So ngayon nandito na ako sa may kalan area, so magluluto na ako. So, tapos ito yung mga ingredient ng tubig na pansabaw, ayan sibuyas, bawang, alugbati, may talbos na konti, tapos yung udong, tapos yung dalawang sardinas. And then kung gusto nyo malaman kung saan ko nakuha yung mga alugbati, ito yung dating nag-vlog ako. I think yun ang una kong vlog na may garden, mini garden kami dito sa bahay. Kaya ito na siya ngayon, tingnan nyo. Ayan, yan, tingnan mo. Pati yung papaya, marami ng bunga, mabilis lumaki at saka lumalaki talaga yan. Ayan, ayan. Excuse nyo na lang yung basahan. Excuse nyo na lang din yung maingay kong pusa. Ayan say hello to Kiro. Ayan, Siamese po siya. Ayan. Kaya mag-start na tayong magluto. Teka lang. Siyempre, bubuksan ko yung kalan. Usually, third egg night, saka siya seasoning. Pero ang kagandahan sa kalan namin ay infrared siya. So, mas tipid siya sa gas. So, it takes how many months bago maubos yung gas. And itong kalan na ito, matagal ko na itong binili. And so far, hindi pa siya nasisira. Okay, yes. May nakalimutan na yung mantika. So, painitin yung kawali, ay matuyo, nawala yung tubig kasi hinugasan ko muna siya. Then, saka lalagay yung mantika. Huwag yung itetry na maglagay ng mantika na may tubig. Mag-ano talaga yan. Parang mag-i-spark, kumbaga. Tendency mapasok ka pa. Talsikan ka pa tuloy ng mantika. Oh no!
And isa sa mga nakakatipid sa kalan, maglalagay kayo ng ganito. Kalimutan ko yung pangalan niya. Dinot-dot ko pa lang. Mainit-init na pala. Para yung hangin, hindi siya anuhin yung apoy sa loob. Kaya yung apoy straight lang doon sa paglulutuan ng kawali or ano, yung kaldero or what, so kung ano man gagawin. So ngayon papahinaan mo muna yung apoy, tapos lagay ko itong mantika kasi tuloy siya. First time ko mag-vlog nang magluluto ako, pero marunong talaga magluto. At the same time, pag nagluluto ako, masarap daw. Nah. Oh! So, antayin lang natin makulo yung yung mantika, kumulo. Then saka natin igigisa yung sibuyas at saka bawang. And then, kailangan ko na itong buksan ng mga sardinas. Karamihan ngayon ng mga dilata, hindi lang sardinas, is easy open ka na. Kaya hindi na siya mahirap buksan. Dati kasi, hindi pa nausap yung easy open. Buti na lang marunong ako gumamit ng kutsilyo lang. And matatawa ako paano ako nagbubukas. Next time papakita ko pag nagbukas ako ng dilata gamit ang kutsilyo. Dati, nawili din akong gumamit ng yung can opener na iniikot-ikot tapos ano na yung... Kaya lang kasi, parang ang bilis din masira. Tapos pag matagal na nakastop, nagkakalawang siya. Kahit hinugasan o nililinisan, wala talaga. Diba? No? May audience ako sa likod at maingay siya. Ganyan siya kasi gusto niya laging malambing. Okay. Ang tawag sa mga sosyal kapag nagluluto, ang term daw kapag kailangan mo nang maluto ang sibuyas at saka bawang, parang isusutay ba tawag doon? Just correct me na lang kung mali. Pagbigyan niyo ako ngayon kasi first time ko mag-vlog ng nagluluto. Siyempre pinana ako ng apoy kasi masusunog ko. Hindi po pwedeng malakas. Okay? Pwede naman katamtaman. Depende sa inyo kung nagmamadali kayo. Kaya lang kasi para maging maayos yung pagluto ng pag-igisa. Tayo lang yung konti. Ayan siya. Okay. Diba? Kapag white onion yung gagamitin, mas matamis at at the same time mabango din siya. No? Kasi tell you honestly, mas gusto ko yung white onion kesa doon sa yung red ba yun or violet na kulay. Hindi ko alam. Mas matapang kasi yung yung violet or yung pulang tawag nila doon yung pulang. Ayan, medyo nagbo-brown na yung yung pinisa natin bawang tsaka sibuyas. So ngayon, sasalang ko na yung dalawang sardinas. Tip pala, kapag maglalagay kayo nito ng sardinas, hindi yung gano'n ipaikot nyo, ikot sa may mantika para hindi siya magtalsik. Para hindi rin masayang yung mga natuturang sabaw sa loob ng dilata.
lagyan nyo ng tubig. Since itong lululuto ko, lalagyan ko din naman siya ng tubig para may sabaw. Pwede na natin palakasin yung apoy. Okay. So magbabawas lang ako dito sa water ng pangsabaw. Lagyan ko lang itong dito na lang para isa. Okay. Tapos itong isa. Ayan. Pag naglalagay ka ng sabaw, kailangan tatansyahin lang, hindi yung sobrang konti or sobrang dami. Although okay lang naman sobrang dami, pero kailangan matansya po din yung lasa. Pag gano'n, maatsip ko yung lasa na gusto. So, lalaglag. Lalagay ko na yung tubig ng sabaw. Lubusin natin. Sakto lang dito. Okay. Then, kukuha na ako ng mga pampalasa. Siyempre, kakalimutan yung asin na kailangan natin. So, kinuha ko magic sarap, asin, tapos itong black pepper. Kasi gusto ko may black pepper para may additional spice. Magic sarap mamaya kapag kumulo na. Pero depende sa inyo. Lipas ng pahin ko. Dahil siguro sa black pepper. Ito natin. Santay natin kumulo. Shy type ka pa ba niyan? Ayaw mo magpakita ha? Ayaw. Ito siya. Ayan o. Since kumukulo na siya, pahinga ko lang muna yung apoy. Munti. Ayan. Tapos, lalagay ko na yung itong noodles muna kasi parang feeling ko matagal ka ito noodles. Kailangan medyo sobrahan ng tubig kasi itong noodles na ito naabsorb na din yung sabaw. Yan, tapos lagyan natin magic sarap. Okay.
So, antayin kumulo ulit hanggang sa parang lumambot yung noodles. Then saka ko ilalagay yung gulay kasi itong gulay na to madali lang itong maluto. So, baka ma-overcook siya. Kailangan pag sinalang tapos pagkakainin medyo nandoon pa yung freshness kahit pa paano. Diba? Freshness. Pag naglalagay kayo ng pampalasa sa pagluluto, huwag yung biglaan, parang gradual lang. So, depende yung kasi sa timpla na yung gusto mo ma-achieve. So, kailangan kapag nalagay ka ng pampalasa, hindi yung over. So, hindi na healthy yun. I think, excuse my tongue. Tikman na natin. Achieve. Oh! Okay. Pagka natin ng konti para maluto yung yung noodles then saka yung gulay. Ayun na siya. Kumukulo. Tapos medyo malapot. Ayan. Kailangan ko ulit yung apoy. And then lagyan na natin yung spinach. Let's go. Actually, madami-dami ito. Tingnan nyo may mga dahon na yan. Diba? Ang lalapan. Ibig sabihin malulusog kasi. Yun na! So, sana okay yung lasa. Kasi itong ko tong alokbati na to. May siya, may kakaiba siyang amoy, no? Matapang. Ayan mo, naamoy ko. Pero I think kasama yun sa sa nutrients na kung ano yung meron siya. Yung parang aroma, kumbaga. Ano daw? Aroma? Ayan, haluin lang natin ng konti. Ayan, napakita ko sa inyo. Ano siya? Ako sa inyo yung iba na hindi mahilig sa mga green leafy vegetables. Try nyo na kumain ng mga ganito. Bakit? Para mas malakas ang immune system at iwas na din sa mga sakit. Ano naman ako, awa ng Diyos. Hindi ako basta-basta nangahawa ng sakit. Healthy tayo. Panahon ngayon. Health is wealth. Ika. Okay. Yay! Sakto lang din yung sabaw niya. Ang bongga. Fairness ko na yung pag-vlog sa cooking. Kailangan ng effort. Ayan. Kailangan natin soon ng parang tripod ba yung tawag doon? Yung parang may stand para mas convenient. Oh my god, excited na ako sa lasa niyan. Kasi first time luto ng ganito na sinabawan na merong gulay, no? Naisip ko lang bakit hindi natin pwedeng lagyan ng twist, no? Kasi kadalasan kapag nagluluto ako ng ganito, hindi udong yung ginagamit ko. Sometimes yung miswa. Oh, alam niyo yan yung miswa. Tapos nilalagyan ko ng poached egg. Alam niyo yung poached egg, yung nilalagay lang
sa sabaw, pag krinak mo lang diretso sa sabaw, tapos yun, buo pa din yung yung itlog. Ayan. Konting-konti na lang ay maluluto na yan. So, galiin din na magluto kayo ng ganyan. May gulay, no? Kung gusto niyo nung pinagsama, yung ulam at saka gulay, gawin. Para isa kang luto. Minsan, kapag nagluluto ng ulam, separate ang gulay. So, depende sa inyo. And I think, okay na to. Kasi, i-rest muna natin siya para tuloy-tuloy yung pagluto ng gulay, kasi madali lang talaga maluto ang gulay ng dahon. Ito na natin ulit. Yan. See? Eh? Yan. So, okay na to. Okay na to. Tapos, takpan mo ulit. Takpan ko ulit. May usok na. Tapos, patay na natin yung kalan. Tip sa pagpatay ng kalan, huwag dito sa may switch. Patayin nyo doon sa may mismo tangke, para yung gas mauubos mismo siya dito sa mag-i-stop siya. Ayan. Tapos hintayin nyo mawala yung apoy sa gas stove. Then pag wala na, saka i-turn off yung So nice. key ng burner. Okay? So yun lang, salamat sa pag-watch. Next time ulit.